bilis naman nila, 3 taon lang. Meron na silang meron na silang investigasyon sa korupsyon. Um, sa totoo lang, medyo siguro jaded o cynical na rin ako ngayon, ano? Parang nangangamoy lang na comms operation ito. At napansin natin na simulat sa pool pa lang, siguro towards by 2023, every time nagkakaroon ng kontrobersiya ang administrasyon na ito, ay ang pinaka-reseta nilang parate ay some kind of publicity gimmick. So, hindi naiiba itong ginagawa ni Pangulo. Kung papansinin ninyo yung kanyang mga salita, ay parang kumikiling siya ng konti dun sa popular na opinion. Katulad nung sa impeachment, hindi masyado, although meron siyang mga sinasabi that are carefully neutral. Tapos pinapalabas na hindi naman yan guilt or innocence and so on. So medyo humahango ito doon sa mga popular opinions. Now, flood control. Naging controversial ang flood control last year pa. Pero ito, suddenly, umaandar siya. Parang napakabilis naman yata ng reaction time. Either 3 years or 1 year, depending kung gano'ng ka-charitable tayo towards this administration. So, pero the first thing na napansin ko, no, is that they concentrated on 20% of the flood control projects. Yeah? Bakit 20%? At bakit 15 lang ang pinalabas nila na particular na kontratista? Mayroon bang tinatago dito? Kasi dyan nakafocus lahat. Nobody is asking, why are we talking about the 20%? 20 lang. What happened to the other 80%? Who are the other contractors? Why these contractors in particular? Pinili ba ito for publicity value? Tapos unang-unang biktima, of course, Senator Chis Escudero, na yung contracting company na supposedly kaibigan niya, Centerways Construction and Development, parang pinalalabas nila that there's some kind of alliance, some kind of innuendo about some kind of wrongdoing. Kung papansinin nyo, heavy on the innuendo, heavy on the may relasyon, pero no documents, no indication of actual corruption, no ties, no paper trail, no nothing. Kinuha nila yung pangalan dun sa nilabas na only 20% at inirelate right away dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Tingin ko hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin nyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names, and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin? This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. It's amazing na pag-uusapan nila lustay, Pero napaka-protected naman yata ng DPWH. Hindi nyo ba napapansin na hindi naman magagawa ang ganitong klaseng korupsyon na ang mga kontratista ay may namamayagpag dyan kung wala yung cooperation ng DPWH? Sila po ang bidding agency, sila po ang nagsiset ng terms of reference, sila ang nag-identify kung ano yung mga proyekto. Ultimately, sila po ang nagpo-point out which contractor gets what. Pero super protected, hindi naman binabanggit. Mag-a-announce ba ang Pangulo na may super tiwala siya dito sa DPWH niya, but at the same time, mag-a-allege na parang may mga anomalya? Hindi naman pwedeng ganon, di ba? May wrongdoing, pero meron ka na kagad na na inaabsuelto. Hindi pa nga nag-uumpisa ang investigasyon. Muli, there is no issue with corruption. Ang issue natin dito kay Pangulo
is that parang nagtuturo siya in a certain direction towards the legislature, and hello, eto na nga, may dinali pa nila si Senate President Cheese Escudero, but at the same time, trying to avoid yung bintang dun sa indispensable party, which is the DPWH. Para sa akin, amazing talaga yung yung verbal calisthenics dito.